Meron pa rin tayong problema sa sa supply ng kuryente, Weng, lalo na doon sa Mabigat. mga nasalanta, no? Oo, Catanduanes area, 'di ba? Hinapuruhan. Napuruhan yung Catanduanes, marami pa rin, no? Bago po dumating dito ang bagyong Pipito, marami pa rin po mga lugar na hindi pa rin po nare-restore na ibabalik yung From yung Christine, 'di ba? Christine, yung pang mga Leon, Leon. Marce. Diyos ko, ang dami mga kapuso. Nasa linya natin si Undersecretary Felix William Fuentebella, Chairman po ng Department of Energy Task Force on Energy Resiliency. Yusek, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning po, Yusek. Ay, magandang umaga po sa ating lahat. Joel, Weng, good morning. Okay, Good morning po. meron bang mga lugar na magiging madilim Ang ang Pasko? kanilang Pasko? Yusek? Parang hindi naman naabot sa Pasko at yun yung talagang sinusubukan nating gawin, no? Kasi yung mga planta natin, 13 yung affected, 12 nakabalik na. At ang natitira na lamang ay isang maliit na planta na 5 megawatts. So, kung ang tanong sapat ba ang supply natin? Sapat na sapat po siya. Ang pinag-uusapan na lamang from the power plant, yung mga linya, kung ito ay naayos na. Yun. Kaya sinasabi natin, yung linya sa transmission line, isa na lamang ang tinututukan ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito po yung linya papunta doon sa Aurora. At kaya nag-dispatchan na rin po yung NGCP ng mga tao kasi maganda-ganda na rin yung panahon. So yung Aurora po, pag natawid na yan ng transmission line, ibig sabihin magiging localized ang issue or magiging localized ang linya kung saan bawat bahay, commercial establishment, at industrial area ay gagawin nating makonektahan na ng kuryente. So, kasama rin po yung mga sa Catanduanes, yun po kasi ay nandoon sa off-grid area. Pero ang maganda naman doon sa mga power plant sa Catanduanes, naka-standby sila. Ibig sabihin, hindi damaged yung ating mga planta. Merong mga facilities doon na damaged pero sa planta ito yung walls lamang, gutter or bubong na hindi maapektuhan yung performance ng planta. So, nandun na tayo sa paano ba natin isa-strategize yung localized issue sa pag-ayos ng distribution line. Kasi parang kinukumpara natin yan sa power bank, yun yung parang power plant natin. Sabi ko nga, ayos siya, konti na lang yung diferensya, isa na lang, maliit pa siya. Pangalawa, sa transmission line, isa na lang yung papuntang Aurora. Pangatlo, dito na tayo sa distribution line. Ang pinaprioritize po natin ay yung mga vital facilities tulad ng mga ospital, yung mga command center natin, at syempre, yung commercial establishments kasama yung mga bangko dahil pagbukas ang ATM, mas napapabilis yung restoration effort. Okay. And another good news, wala tayong problema sa oil facilities natin. So, naroon din yung sinasabi nating mga problema kasi kung malakas masyado yung bagyo at hindi passable, nagkakaroon ng issue sa supply ng diesel. Mas malaking problema yon. Pero naresolbahan na natin yon doon pa lamang sa third to the last na bagyo. Okay. So kasi anim siya, no? Yung problema sa transmission line, Yusek, ilang porsyento na po ang naibabalik natin doon? Kasi sinasabi nyo, walang problema tayo sa sa paglikha ng kuryente dahil isang planta na lang maliit pa 5 megawatts. ang nagkaroon ng problema at hindi pa naibabalik. Pero yung 12, okay na, no, Yusek? Pero yung transmission na lang ang problema natin, yung mga linya, yung mga bumagsak na mga poste, di ba? Opo. Actually, 12 total affected transmission lines, but 11 have already been restored. So, one na lang yung sinusubukan nating tutukan. Opo. Pero doon tayo sa So, yun po yung Cabanatuan, San Luis, 69 kV transmission line. Ang naapektuhan po ay yung Nueva Ecija Electric Cooperative 2, Area 1 and 2, at Aurora Electric Cooperative.
Mm. So yun na lang po yung kaisa-isang transmission line na tinututukan ng NGCP. Ito naman, yung po doon tayo sa medyo micro na problema, yung nabanggit ni Joel, yung sa mga poste na nagbagsakan. Kasi maganda yung backbone natin, di ba, Yusek, yung nabanggit, no? Maganda yung planta natin, na ibalik na, isa na lang transmission line na may problema. Pero yung paghahatid nito doon sa mga bahay-bahay at saka sa mga commercial establishment, yung mga poste nagbagsakan, paano po natin sinusolusyonan yung problema yon? Nandun yung pinaka-problema natin para mapailawan yung ating mga komunidad na silalantapon ng bagyo. So, kasi ang ginagawa natin pag may bagyo, we're able to make preparations because we anticipate kung kailan siya darating, saan siya tatatama, at dahil dyan, meron tayo mga pre-disaster preparations tulad ng paglalagay natin or pre-positioning ng ating mga kagamitan at ng mga tao at ng mga truck. So, naka-preposition sila, nakabili rin tayo ng mga extra mga poste, mga extra mga gamit na kadalasan yun ang nadadamage. At kung kulang pa yun dahil may mga area naman na hindi tinamaan or iniwasan ng bagyo, ay doon naman nagpapadala yung mga distribution utility linemen at workers ng tao doon sa kapatid nating mga electric cooperatives or distribution utilities na tinamaan. Ang tawag dyan yung task force kapatid natin. So, ganun po ang strategiya natin. Kaya, tinitingnan natin after assessment kung ilan yung mga poste na bumagsak. Halimbawa, merong limang poste sa flatland at 3 poste sa mountain area. Yun po yung halimbawa kaya ng isang crew na i-repair. So, binibilang natin yun kung naging 20 yun. So, normally, 4 days or 5 days marirepair siya. Kung nasa flatland. Kung nasa naman, halimbawa may 9 posts sa mountainous area. So, di-divide mo 3 days kasi kaya ng isang crew. So, malamang 3 days yon. Pero pag dinagdagan natin yung line crew natin at yung mga truck, mas bumibilis din at mas napapabilisin natin yung pag-restore dahil bumababa yung number of days to restore. Yusek, kung titingnan po, base doon sa inyong assessment, ilan pa po na mga probinsya ang walang supply ng kuryente sa ngayon kasi nagbagsakan yung poste nila? Okay, medyo mahaba-haba yung listahan kasi kombinasyon ito ng 6 na dumaan. Yes. So merong mga tinurn over. Oo. Yung sinasabi ni Joel kanina, merong mga tinurn over from Christine. From Christine napunta pa kay Leon, kay Marce, kay Pepito. So ganun siya, no? Umaabot na nga ng 3 pahina to. But as of 26 electric cooperatives from 21 provinces and 7 regions ang minonitor natin, no? So ganun siya kalawak. 7 regions, 21 provinces, 26 electric cooperatives. At isa sa mga ECR ongoing restoration for Tropical Cyclone Nika. Yun yung Isabela Electric Cooperative 1. Tapos meron din tayong isang EC na ongoing restoration for Tropical Cyclone Ophel. Yun si Cagayan Electric Cooperative 2. Pero ang maganda naman, 4 ECs, 4 electric cooperatives are in normal operation. 22 are having partial power interruption with 326 out of 365 municipalities that are fully and partially energized. So nandito na tayo sa 89% energized with 109 consumer connections for restoration for Tropical Cyclone Nika. Okay? Opo. And 32 consumer connections for
for restoration for Tropical Cyclone Ophel. And 434,000 consumer connections for restoration for Tropical Cyclone Pipito. Ganun siya Ganun kalawak. komplikado. Okay. Pero sa At saka komplikado siya. Opo. Sa timetable po ninyo, para ma-fully energized yung lahat na naapektuhan din na nabanggit po ninyo sa series ng bagyo na 6, ano po yung target? Before the end of the month, of the year, December, fully energized na po ulit yan, balik sa normal ang supply ng kuryente? Okay. I have to talk to our general managers and the National Electrification Administration on the ground to give you a more accurate estimate kung kailan natin to magagawa. Pero, syempre, susubukan natin lahat para, sabi nga natin, hindi siya aabot ng Pasko at hindi yan katanggap-tanggap sa Pangulo. Mapabilisan pa natin yan. Opo. So, I just want to be fair dito sa ating mga ground personnel and I want to base it more on numbers, so you have to give me more time para magbigay ko yung accurate answer dito. Baka nga yung mga line personnel ninyo na nasa restoration team, Joel, baka biktima rin sila, di ba, Yusek? Kaya nga. Definitely. Oo, biktima sila kasi tandaan natin yung matinding baha na dinanas ng Naga City, for example. Talagang tinamaan yung ating mga kasamahan sa power sector. Tinamaan yung nasa downstream oil industry. Pero, ang Pilipino kasi resilient. Ibig sabihin, kahit tinatamaan tayo, mabilis tayong bumangon kasi yung attitude natin, masayahin siya, nakangiti at alam mong nagtutulungan. Kasi minsan may kakaaway ng mga magkapit-bahay, pero nagtutulungan kasi yung bayanihan nandoon. Ganon din sa power sector. May mga nagdidiskusyon sa amin, pero pag nagkaroon ng restoration effort, mabilis tumugon, parang hindi sila magkaaway tulad ng mga parties na nabanggit ko kanina. Yusek, linawin ko lang, linawin ko lang, out of the 7 regions na naapektuhan nyo, mula dun sa Christine hanggang kay Pepito, tama yung dinig ko, Yusek, nasa 89% na tayo ng restoration. Hindi, 89% doon sa Kaynika. Kaynika pa lang. Oo. Sa kabuuan, wala pa kayong figure. Sa kabuuan, wala pa. It's complicated nga, sabi ni Yusek. It's complicated. Ganito, Yusek, kasi ang importante, tinitingnan namin yung numero ng consumer kung kailan sila dapat maibalik. Tulad ng 434,000 consumers na dapat ibalik sa kay Pepito. Yun yung mga tinututukan natin. Alright. Siyempre, importante yung pagbabalik ng kuryente, Weng. Pero siyempre, susunod na pinaka-importante at siguro magandang matugunan din ng pamahalaan ay yung paano makababayad yung ating mga kababayan sa mga kuryente, sa kanilang power bill. Lalo't medyo mahal to, Weng. Isa sa mga malaking bahagda ng kanilang ginagastos sa buwan-buwan, yung pagbabayad ng kuryente. Alam ko, ang ERC yata, pinayagan na, Weng, yung Gibbs ba? Oo, parang hulugan. Hulugan. Tama ba yun, Yusek? Tama po yun. Merong pinirmahan na kasunduan ng Energy Regulatory Commission para payagan yung hulugan. At meron pa siyang pinirmahan na MOU with the Land Bank of the Philippines, I think, para magkaroon ng parang pautang tungkol dito. Pero ito masasabi kong medyo good news na rin. Normally kasi, pag nandito tayo sa last quarter ng taon, so ngayon ay magdi-Desyembre na, November, mababa po talaga yung ginagastos natin sa kuryente kumpara sa summertime or second quarter of the year. Ibig sabihin kasi niyan, hindi lang mababa yung rate, mababa din yung kinukonsumo natin kasi medyo malamig, so bawas aircon yan, bawas electric fan. So yun din yung good news, and dapat patuloy tayong maging masinop sa paggamit ng kuryente kasi
talagang nakakatulong ito hindi lamang sa bulsa natin, kundi pati sa kalikasan natin. Alright. Yusek, salamat Yusek, sa oras thank mo. you Mag-ingat po. ka. Thank you. Ingat po, sir. Maraming Thank you. salamat and more power, especially to the linemen and Yes. members of Task Force on Energy Resiliency. At sa inyong mga tumutulong sa amin para magbigay ng good news, accurate news, para maibalik agad yung mga serbisyo ng enerhiya. Salamat Sir, po. thank you. Thank you. Yusek Felix William Fuentebella, mga kapuso, Department of Energy. Bawal ang fake news dito. Hilingan, walang pinoprotektahan.